Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating YouTube channel na Veritas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel natin, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Veritas Meta o Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, dito po dinidiscuss natin ang maiinit na issue sa ating bayan para malaman natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. O ito mga kabunyog, mga kababayan, pinatawag ang ambasador ng Pilipinas sa Beijing. Mayroon tayo siyempreng embahada sa Beijing. Ngayon, yung ambassador natin doon sa Beijing pinatawag ng Foreign Ministry ng China doon mismo sa Beijing. Ang dahilan bakit pinatawag? Para kumprontahin daw tungkol doon sa sinasabi ng mga Chinese na confrontational at inflammatory. Inflammatory ibig sabihin medyo nagpapainit at confrontational daw yung statement ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Beijing o sa Foreign Ministry ng China, confrontational daw at inflammatory yung mga remarks ni Commodore J. Tariela. Actually, mainit sila doon sa present ni Commodore J. Tariela na yung cartoons, caricature. Sabi ng China, caricature daw yun ni Xi Jinping. Sabi naman ni Commodore J. Tariela, hindi naman si Xi Jinping yun. Kayo yung nagsasabing si Xi Jinping yun. Kung sa tingin niyo si Xi Jinping yun, kayong bahala. Pero ako never ako nag-mention na si Xi Jinping yun. Napikon yung China. Napikon yung China sa mga statements ni Commodore J. Tariela. Kaya ngayon, yung ambassador ng Pilipinas doon sa Beijing pinapatawag ng Foreign Ministry ng Minister ng China yung ating ambassador doon sa China sa Beijing. Hindi ko na matandaan, baka si Jaime Flor Cruz ba ang ambassador ng Pilipinas doon? Pasensya na, hindi na ako masyadong updated eh. Nung panahon ni Duterte, sinusubaybayan ko yan. Pero ngayon, hindi na. Oh. Pero yun nga, yung ating ambassador, parang kukumprontahin ng Chinese Foreign Ministry. Diyan nyo makikita kung ano tong ugali ng China eh. Ano lang naman, naghayag lang naman ang kanyang posisyon itong si Commodore J. Tariela. Masama ba yun? Sa bagay, sa China kasi bawal yung walang freedom of expression, walang freedom of speech. Kaya itong si Commodore J. Tariela naghahayag ng kanyang ini-exercise niya yung freedom of expression, yung freedom of the press. Bilang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, ayun, nagalit ang China. Confrontational daw at inflammatory. Nag-init sila nitong huli, yun ngang caricature, yung cartoon ni Xi Jinping. Wala namang masyadong dapat ikapikon doon. Normal. Sa atin, normal lang naman yung kapag presidente ka ng bansa mo o official ka ng gobyerno, talagang ginagawan ka ng caricature o cartoon, hindi pang iinsulto yun. Yung paggawa ng mga caricatures o cartoon, ano talaga yan? Yung mga paraan yan ng pag-express. Kaya lang, siyempre kasi, Commodore si J. Tariela tagapagsalita ng Coast Guard, kaya medyo pinag-iinitan Saka noon pa yan, matibay, si Commodore J. Tariela kasi ang Coast Guard spokesperson na talagang, consistent sa paglaban para sa ating national sovereignty, territorial integrity. Talagang pinaglalaban niya ang West Philippine Sea. Kaya pikon na pikon sa kanya ang China. Pero naglabas ng statement ang DFA. Ito maganda to. Naglabas ng statement ang DFA. Sabi ng DFA, ito. DFA statement, 21 January 2026, Manila. In response to the remarks made recently by the Chinese Foreign Ministry spokesman, the DFA affirms its support for publicly elected officials and government institutions
performing their lawful duties in defense of Philippine sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. So yun siguro naman, hindi man pinangalanan dito, pero kasama na dito si Commodore J. Tariela kasi government, government institutions. Elected officials in government institutions performing their lawful duties. Yung ginagawa naman ni Commodore J. Tariela, nagpe-perform lang naman siya ng lawful duty niya bilang spokesperson o spokesman ng Philippine Coast Guard. O sabi dito sa DFA statement, performing their lawful duties in defense of Philippine sovereignty, sovereign rights and jurisdiction. Precisely yun yung ginagawa ni J. Tariela. Dinidepensahan niya ang Philippine sovereignty, ang ating sovereign rights at jurisdiction. The DFA reiterates that differences between states are best addressed through established diplomatic channels rather than public exchanges. In firm and consistent fashion, the DFA will continue to articulate the Philippines' positions on the West Philippine Sea and the South China Sea, which are grounded in international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 South China Sea Arbitral Award. Yan yung statement ng DFA. Kaya maganda naman sa statement na ito, sinusuportahan si Commodore J. Tariela, hindi pinababayaan. Ibig sabihin, mga kabunyog, mga kababayan, ang statement na ito maganda kasi pinapakita ng DFA na suportado ng Department of Foreign Affairs ang sino mang officials natin, ang sino mang official natin, elected man o hindi, na nakikipaglaban para sa Philippine sovereignty, jurisdiction, sovereign rights. Kaya tama, maganda naman at ganun ang posisyon ng DFA. Ito naman kasing China. Sa ganun lang na mga hayag ni Commodore J. Tariela, napipiko na sila. Sila nga, hindi lang pahayag ang ginagawa. Aksyon. Talagang nanghaharas sila. Talagang nambabasto sila. Talagang hinaharas nila ang ating mangingisda at mga Coast Guard at Navy. Mas matindi yun. Mas matindi yung ginagawa nila. Talagang hayagang aksyon ng panghaharas. Tapos nagagalit sila sa simpleng mga sinasabi lang ni Commodore J. Tariela. Na yung mga sinasabi niya, naman, sang-ayon din yun sa 1982 UNCLOS, yung panalo natin sa 2016 Arbitral Award. Bakit napipikon sila? Bakit nagagalit sila? Mas nasa tama naman tayo At ang pinaglalaban lang naman ni Commodore J. Tariela yung tama. Pero di bale, salamat naman at naglabas ng statement ang ating Department of Foreign Affairs na in support sa mga officials natin na nakikipaglaban sa ating sovereignty at sa ating sovereign rights at jurisdiction. At least nakarating siguro yan kay Commodore J. Tariela na hindi naman siya pinapabayaan ng ating Department of Foreign Affairs.